basta yun. Share ko lang. Alas 12 na po. Alas 12 na ng umaga na ba? So ayun, nabulabog kami sa pagtulog dito. Kasi nga, tumawag si Auntie Angeline. Hindi ako yung natawagan niya. Sila, Auntie Bibi yung natawagan niya ata. Kasi nagpunta si Rico dito. Pinaalam sa amin na ano daw, yung tindahan namin is anong tawag dyan? Anong Tagalog dyan? Parang nirab ba? Girab. Anong tawag dyan? Kanang gilungkap. So, nabutasan daw yung tindahan. Hindi ko pa alam yung nangyari doon. Hindi na kasi ako sumama kay Loloy. Ayun, kanina pa yun si Loloy. Hindi pa nakabalik dito. Siguro ni-repair pa niya yung may butas daw kasi sabi noong kapitbaaw harap ng tindahan namin. Sabi nung kakilala ko doon. Sabi niya nabutas daw yung tindahan. Parang hindi ko alam kung ano yung magiging reaction ko ba kasi kilala namin yung batang yun. Dinala pa namin yun sa simbahan. In-invite namin siya para sana maliwanagan yung isip niya sa mga ginagawa niya sa buhay niya. May pagkaano talaga siya mayroon siyang pagka yung nangunguha siya ng mga bagay-bagay na hindi naman sa kanya. Kaya in-invite namin siya sa church. Pinag-pray namin siya na sana matouch ni Lord yung damdamin niya. Naawa kasi ako sa batang yun kasi need talaga niya ng need niya ng may hinahanap siya na siguro pagmamahal galing sa nanay at tatay niya. Lola lang kasi yung nagpapalaki sa kanya. Wala yung mami niya dito, saka yung papa niya. May history talaga mga kabayo. Kaya naawa kami sa kanya. Kaninang hapon na papadilim na yung tawag dyan, papadilim na ba? Pakulimlim na yung basta kanang padilim na mga kabayan. Kanina padilim na. Pumunta siya sa tindahan para mangutang. So, pinapautang namin talaga siya dyan kasi naaawa kami ni Loloy. Pero, lang naman, hindi abot ng mga 100 yung inuutang niya or 50 pesos. 50 pesos pababa lang yung pinapautang namin sa kanya. Minsan nga, binibigyan namin siya ng tinapay. Para talaga, hindi niya kami hindi siya sa amin ba isip ng masama or hindi siya manguha sa amin kasi alam na namin yung niya. Alam na namin yung pagkatao niya. So ayun, pinapakitaan namin siya ng magandang loob. Pinatunguhan namin siya ng maganda. Kanina nangutang siya. Mutang siya sa akin ng pagkain. Tapos, lasing nag-inuman ata sila magbarkada. May videokihan kasi doon sa malapit sa tindahan. Ngayon, nung sarado na yung harap ng tindahan kasi pauwi na kami, bumalik ulit siya para mangutang. Tapos doon na siya dumaan sa likod ng tindahan. Doon lang talaga sa mismong pintuan namin. Napag-interesan niya siguro nung makita niya na yung lock sa harap ng tindahan. Ayun, pasensya na po mga kabayan at parang yung akong tilaok
dry cough ba tawag dito. Ang tagal ni Loloy nakabalik. Nag-repair pa siguro doon sa tindahan. At mag-aalauna na ng umaga. Ayun, hindi naman ako makatulog ulit. Ano kayang nangyari doon sa tindahan, mga kabayan? Ayun. Hindi ko alam nung gagawin ko doon sa batang yun. Bata pa talaga siya, mga kabayan. Sa 17 years old. 17 years old ata or 16 years old. Pag-pray na lang talaga namin yung batang yun. Yun bang pinakitaan mo na nga siya ng magandang loob. binibigyan ng tinapay. Hindi mo pa rin maintindihan bakit nagagawa niya yun. Ay, nako, iba talaga yung nagagawa ng alak. May mga hindi na magandang nangyayari sa pag-iisip. Yun yung bunga ng alak, mga kabayan. Mag-pray ko na lang na siya ni Lord. Touch yung i-enlighten siya ni Lord sa mga ginagawa niya. Sobrang hirap intindihin ng batang yun. Pinakitaan pa namin talaga ng magandang asal. Trinato pa namin na parang talaga ba, relatives namin. Pero ayun, hindi nakapagpigil yung kamay niya. Naawan kasi kami dyan. Tsaka sa lola niya. Nagsisingin na rin siyang bata. Wiwi. Uy, nawiwi na yung bata. Uy. The next day. Yan guys. Morning. So, yan yung butas. Tindahan. Gamay na lagsod. So, dito niya pala. Huwag ka masamad ka. Kinigi-aksi ni niya. Huwag yun sa niya pagsuod. Kini? Tinanggal niya pala dito. Dito, oh. Dito. Ito, natanggal tong mga dito. Natanggal. Tapos, ayan. Ang dali lang kasi talagang singan, Tagalog, buklatin. Dali. Dito, Dito, nabuklat pa to, Tapos, pumasok siya sa loob. Ito, inano niya yan para pinatay niya yan. Parang, lubag niya. Tinwist niya para ma-off yung lights. Tapos, yan, wala na kasing tao dito pag mga alas 10. Sade. Yan yung mga natira na pagkain. Wala siyang makuha ditong pera kasi walang pera dito. Hindi kami nag-iiwan ng pera. Yung ulam dito. Wala naman siyang kinuhang ulam. Bata agad So dito siya nakapasok. Buti hindi natangtang diri. Natangtang mo ding nakasuod yun siya kay itong kandado dito natanggal. Ito hindi na match na, tanggal na. Yan, may butas na. Ito na naman yung ating palitan. Nagbigay lang talaga siyang problema, mga kabayan. Napanisod din man Tara na, binagyan niya lang kami ng problema. Binutasan yung dito. Ayam. Tana kay mga tunod da. Bili na naman tayo nito ng bagong plain sheet. Biyam.
May pala ako. Ayan mga kabayan. So, magsisimba po muna kami. Pray natin yung batang yan. Kulang kasi sa arugay. Ayan mga kabayan. Keep on watching lang. Much later. So, after ng aming divine service, ay pumunta kami ng palengke para mamili ng mga ingredients para sa aming lulutuing tinapay mamaya. And then, pagkatapos namin, ay dumiretso kami dito sa bagsakan para bumili ng gulay. Ang ganda yung pwesto nila dito ngayon mga kabayan. Arrange talaga sila unlike doon sa dati na parang hindi sila or ang gulo nilang tingnan. Dito parang arrange talaga. Tsaka marami kang mapagpipilian. Ang hilabihan sa epektibo ng salitang ilit. Kay labdaw pa rin sa doktor. Tungod kay ang inuong maoy nagbuhat sa maong mga sabot na maoy ingredients na inuong mga sabot. Sa ugan pa sa kanang mga sakit, sa sakit,